Hello, good morning mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Ito po yung DJ Makib 101.1 Team Power Flowers po. Kumusta po kayong lahat mga lodies? I hope po okay lang po kayo. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all may asawa na mayaman, di ba? Ang tindi ni Kenyu. Alright guys, wag na natin patagalin guys. Ito na po yung kwento ng asawa kong mayaman. Pinalaki ni Shenyun si Leiho at nag-isip sandali. Then, he snorted coldly and said, "Okay lang, pero binabalaan kita. Kung maglakas loob kang laruin ako, hindi kita bibitawan." "I wouldn't dare. I wouldn't dare," sabi ni Leiho na may nakakatakot na ngiti. Kinawi ni Shenyun ang kanyang kamay at umalis sa opisina ni Leiho kasama ang kanyang mga tao. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Leiho na dumura sa lupa. "Ano ba? Hintayin mo na lang ako." Nagmura si Leiho. Pagkatapos, nagmaneho si Leiho palabas ng opisina at dumiretso sa Dragon Paradise. Sa oras na ito, si Chinyu ay nasa malaking asyenda at gumagawa ng mga pagsasanay sa paghinga habang nakapikit. "Mr. Chin," si Leiho, na mukhang balisa, tumakbo kay Chinyu na may pawis sa ulo. Dahan-daang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin kay Leiho. "Anong meron? Bakit ka ba nagmamadali?" Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Pinunasan ni Leiho ang kanyang pawis at nagmamadaling sinabi, "Dumating si Shenyun para hanapin ako. Binigyan niya ako ng 1,000,000 yuan at hiniling sa akin na ibigay ang formula ng tableta." Kalmado ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi siya nagulat. Matagal na niyang nahulaan na ang pamilya Shen ay magiging interesado sa formula ng tableta na ito. "Anong sabi mo?" Walang pakialam na tanong ni Chinyu. "Nagsinungaling ako sa kanya na ang formula ng tableta ay ibinigay sa akin ng isang matandang doktor na Chino. Nangako rin ako sa kanya na makikilala niya siya sa loob ng 3 araw, maingat na sabi ni Leiho. "Mr. Chin, mangyaring huwag akong sisihin. Gustong pilayin ni Shenyun ang mga binti ko. Kaya wala akong choice kundi sabihin ito." Nagmamadaling dagdag ni Leiho. Walang sinabi si Chinyu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa malayo. He said nonchalantly, "You did well, Leiho, pumunta ka at magayos. Sa 3 araw, lahat ng gustong kumuha ng pill formula ay pupunta sa number 1 Grand Mansion. Sa oras na iyon, pipili ako ng isang matatag na kumpanya upang makipagtulungan." Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, malinaw na medyo nadismaya si Leiho. Gusto niyang umasa sa soul nourishment pill na ito para mabago ang sarili. Kung ibibigay niya ito sa ibang partner, wala na ang advantage niya. Bagamat napakalalim ng kanyang iniisip, hindi nagsalita si Leiho at tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Nakita ni Chinyu ang iniisip ni Leiho at ngumiti habang sinasabi, "Huwag mag-alala. Ang kabuuang autoridad ng soul nourishment pill ay palaging nasa iyong mga kamay." Nang marinig ito ni Leiho, agad siyang natuwa at nagmamadaling tumango habang sinasabi, "Salamat, Mr. Chin." Mabilis na ikinalat ni Leiho ang balita. Sa ilang sandali, ang lahat sa Jiangcheng ay tinatalakay ang bagay na ito. Sa manor ng pamilyang yan, ang kadalasang hindi malayong si Yan Ruizu ay talagang nagsusuot ng apron ngayon at naghum ng kanta habang masayang abala sa sarili sa kusina. "Miss, you should rest fast." Napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya. Sila, sa takot na hindi sinasadyang masaktan ni Yan Ruizu ang kanyang sarili, ay may nababalisa na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napangiti ng mapait ang sekretarya at sinabing, "Miss, paano mo nagagawa ang gayong mababang gawain? Hayaan mo na lang kaming mga katulong ang gumawa nito." Walang pakialam si Yan Ruizu. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na ang pagluluto ay napakasaya. Dahil darating si Chinyu para kumain ngayong gabi, personal na nagluto si Yan Ruizu. Sa gabi, masusing pinalamutian ni Yan Ruizu ang silid ng madilim na ilaw. Isang mesang puno ng masasarap na pagkain, at isang bote ng 1,982 red wine. Lahat ng mga katulong ay pinalayas ni Yan Ruizu. Sa malaking silid, si Chinyu at Yan Ruizu na lang ang natira. "Lahat ito ay ginawa mo." Hindi makapaniwala si Chinyu. Paano ang isang mayamang heiress na tulad ni Yan Ruizu ay magiging napakagaling? "Bilis. Subukan ito at tingnan kung paano ito lasa."
Sabi ni Yan Ruizo na may kaunting pananabik. Nagmamadaling kinuha ni Chin Yu ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain. Pagkatapos lang ng unang kagat, ngumisi si Chin Yu. This was too DM and disgusting. Maganda ba? Kinusat ni Yan Ruizo ang kanyang mga mata at excited na nagtanong. Sa pagtingin sa umaasang ekspresyon ni Yan Ruizo, talagang hindi makayanan ni Chin Yu na saktan ang kanyang damdamin, kaya't naglakas loob siya at sinabing, ito ay, masarap. Napakasarap, talaga. Ang karaniwang malayong reyna ng yelo ay nasa sabik gaya ng isang batang babae. Talaga, masiglang tumango si Chin Yu. Kumain ka pa, nakangiting sabi ni Yan Ruizo. Pakiramdam ni Chin Yu ay parang binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Matapos ang pagkain ng napakahirap, si Chin Yu, kasama si Yan Ruizo, ay naglakad-lakad sa paligid ng manor habang hinahangaan ang tanawin sa gabi. Naamoy ang mahinang halimuyak sa katawan ni Yan Ruizo, nakaramdam ng kaunting kilig si Chin Yu. Palihim niyang sinulyapan ang side profile ni Yan Ruizo at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Chin Yu, na gustong hawakan ng kamay ni Yan Ruizo, ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at maingat na inabot ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yan Ruizo, Chin Yu. Nagulat si Chin Yu kaya nanginginig siya at nagmamadaling binawi ang kanyang kamay. Ha? Anong meron? Tanong ni Chin Yu. Tumingin si Yan Ruizo sa langit at sinabing, gusto mo ba ang ganitong uri ng buhay? Natigilan si Chin Yu at hindi naintindihan ang mga salita ni Yan Ruizo. Itong klaseng buhay. Anong klaseng buhay ta? Naguguluhan na tanong ni Chin Yu. Ngumiti si Yan Ruizo at sinabing, napagod ka ba kamakailan? Nag-isip sandali si Chin Yu at sinabing may mapait na ngiti, medyo. Sa katunayan, ang buhay ni Chin Yu ay nakakapagod kamakailan at halos wala siyang oras para magpahinga. Ngumiti si Yan Ruizo at sinabing, bakit hindi kita alagaan? Natigilan si Chin Yu. Umiling siya at sinabing, bakit mo naman nasabi bigla? Sabi ni Yan Ruizo, kung hindi mo gusto ang ganitong uri ng buhay, kaya kitang alagaan. Naisip ni Chin Yu na nagbibiro si Yan Ruizo, kaya nakangiti siyang sumagot. Kung gayon, magiging gigolo ako. Paano ako makakabili ng singsing sa kasal at magdaraos ng kasal kung ganoon? Seryosong tumingin si Yan Ruizo kay Chin Yu at sinabing, ang singsing sa kasal ay hindi kinakailangang bilhin ng isang lalaki, at ang kasal ay hindi kinakailangang ikaw ang humawak. Kung payag ka, bibilhin ko ang singsing sa kasal, at gagawin ko ang kasal. Nang marinig ang mga salita ni Yan Ruizo, agad na natigilan si Chin Yu. Lumingon siya kay Yan Ruizo at seryoso at matatag na sinabi. Kahit na medyo napagod ako kamakailan, lubos akong nasiyahan. Bago kita nakilala, para akong zombie na naglalakad na walang layunin sa buhay. Mula nang makilala kita, nagkaroon na ng kahulugan ang buhay ko at may layunin akong pagsikapan. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Chin Yu at nagpatuloy sa pagsasabi, Miss Yan, bigyan mo ako ng 1 taon. Hindi hihigit sa 1 taon. Pagkalipas ng 1 taon, pupunta ako sa pamilya Yan para mag-propose ng kasal at bigyan ka ng isang grand wedding. Medyo naging amorous ang atmosphere. Sa mga panatang ito, tila bumalik sa kanilang kabataan ang dalawa. Gayunpaman, bahagyang naantig si Yan Ruizo sa mga salita ni Chin Yu. Okay, ngumiti si Yan Ruizo. Pagkalipas ng 1 taon, hihintayin ko na bigyan mo ako ng isang engranding kasal. Pagkaalis ni Chin Yu, umupo si Yan Ruizo sa looban ng mahabang panahon. Hindi napigilan ng sekretarya ang maglakad at bumantong hininga habang sinasabing, Miss, pakiramdam ko nagbago ka na. Sinulyapan siya ni Yan Ruizo at ngumiti habang sinasabi, paano ako nagbago? Mapait na ngumiti ang sekretarya at sinabing, bago kami pumunta sa Jiangcheng. Lagi naming hinahangaan ang iyong katalinuhan at ang iyong pagiging mapagpasyahan. Sinabi mo rin na kung si Chin Yu ay walang kabuluhan. Iiwan mo ang Jiangcheng at kanselahin ang pakikipag-ugnayan na ito. Pero ngayon, parang wala kang pakialam kung may narating si Chin Yu. Parang lumipat ka mula sa isang rational at true eyes queen tungo sa isang down-to-earth na babae sa tabi-tabi. Ngumiti si Yan Ruizo at hindi nagkomento. Tulad ng sinabi ng sekretarya. Walang pakialam si Yan Ruizo kung gumawa ng pangalan si Chin Yu o hindi. Igagalang ko ang pinili ni Chin Yu. Ngumiti si Yan Ruizo. Kung ayaw na niyang magsikap,
Ako na ang bahala sa kanya. Kung gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Malinaw, pinili ni Chin Yu ang huli. Napakadali para kay Yan Ruizo na tumulong sa isang tao. Kaya niyang gawing nangungunang negosyante si Chin Yu sa Jiangcheng at maging si Chuzhou sa isang patak ng sombrero. Gayunpaman, kung nais ni Chin Yu na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Jingdo, kailangan niyang magkaroon ng kakayahan. Naunawaan ito ng husto ni Yan Ruizo. Kaya ang gusto niyang gawin ay hindi tulungan si Chin Yu na alisin ang mga hadlang, ngunit hayaan si Chin Yu na lumaki sa ilalim ng saligan ng pagtiyak ng kanyang kaligtasan. Bahagyang napabuntong hininga ang sekretarya sa gilid at bamulong, ang pag-ibig ay talagang nakakalason. Sinong mag-aakala na ang sikat na Yan Ruizo ng Jingdo ay mahuhulog ng ulo sa pag-ibig sa isang malayong bayan tulad ng Jiangcheng? Mula nang ilabas ni Leiho ang balita, lahat ng tao sa Jiangcheng ay nagpapakalat nito. Maliban sa mga may katuturang tagagawa ng mga halamang gamot. Kahit na ang ilang makapangyarihang developer ng real estate ay nais ng isang piraso ng pie. Kamakailan, si Zhao Gang ay nananatili sa tabi ni Shen Yun araw-araw. Siya ay isang nakakagulat na tapat na alipors. President Shen, ano ang ibig sabihin nito ni Leiho? Bakit niya ini-announce na pipili siya ng partner? Sabi ni Zhao Gang habang binuhusan niya ng tubig si Shen Yun. Sinulyapan siya ni Shen Yun at walang pakialam na sinabi. Marahil iyon ang intensyon ng matandang doktor na iyon. Big shots ang lahat ay bastos dahil sa kanilang talento. Naiintindihan ko. Tumango si Zhao Gang at pagkatapos ay sinabing papuri, totoo iyan. Sino sa Jiangcheng ang mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Shen? Walang sinabi si Shen Yun, ngunit ang kanyang mukha ay hindi maiwasang magpakita ng mapagmataas na tingin. Hanggat hindi lumahok ang pamilya yan, sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa akin, Shen Yun? Naisip ni Shen Yun sa kanyang sarili. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata. Ikatlong araw na. Sa araw na ito, ang pasukan ng No. 1 Grand Mansion ay napuno ng mga mamahaling sasakyan. Maraming mayayamang negosyante ang naghihintay doon. Nako, kung nakinig tayo kay Mr. Chin noon, hindi na natin kailangang pumunta dito para makipagpaligsahan. Hindi mapigilan ni Du Yuan na magreklamo. Hindi mapigilan ni Du Hengsheng na umiyak. Akala ko noong una ay walang tunay na talento si Chin Yu. I didn't expect. Nako, no wonder sinuportahan siya ng pamilya yan. Tisi silang dalawa, pero huli na ang lahat. Sa bulwagan, maraming negosyante ang nagdaldal sa mahinang boses. Walang nakakaalam ng background nitong tinaguriang matandang doktor. Sa sandaling ito, biglang tumahimik ang venue. Pagtingin, nakita nila sina Shen Yun at Zhao Gang na naglalakad mula sa labas. Ang pagdating ni Shen Yun ay agad na nagpasindak sa lahat. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang pamilya Shen. Kahit sa Chuzhou, top-notch sila, pabayaan si Jiangcheng. President Shen, hindi ko inaasahan na darating ka. Isang negosyante ang unang nag-react at sumugod para humingi ng pabor sa kanila. Dahil nandito si Shen Yun, walang makakalaban sa kanila. Dahil hindi sila maaaring makipagkumpetensya, maaari rin nilang kunin ang pabor kay Shen Yun at makuha ang mga karapatan ng ahensya mula kay Shen Yun. Hindi nagtagal. Lahat ng tusong lalaking ito ay nag-react at nagmamadaling bumati sa kanya. Dad, punta na ba tayo? Tanong ni Du Yuan. Umiling si Du Hengsheng at sinabing, ang relasyon natin sa pamilya Shen ay masyadong masungit. Kung pupunta tayo, mapahiya lang tayo. Totoo iyon. Tumango si Du Yuan, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, mukhang hindi alam ni Shen Yun na ang soul nourishment pill ay nagmula sa Chin Yu. Sa pagharap sa pambabola ng lahat, si Shen Yun ay naging mas mapagmataas. Ang mga taong tulad ni Shen Yun ay minamalas ang mga negosyante ng Jiangcheng. Sa kanyang mga mata, ang tinaguriang matagumpay na mga tao ng Jiangcheng ay nasa ilalim ng bar aisles at hindi dapat banggitin. Gayunpaman, para magkaroon ng foothold sa Jiangcheng, kailangan talaga niya ng isang grupo ng mga tagasunod, kaya kahit na minamaliit niya ang grupong ito ng mga tao, isa-isa pa rin niyang hinarap ang mga ito. Honey, napakaganda mo. Hindi mapigilan ni Suyan na bumulong habang sinusundan niya si Zhao Gang. Hanggat pabor tayo sa pamilya Shen, hindi ba tayo magiging mayaman sa hinaharap? Ang mga mata ni Suyan ay kumikinang. Mayabang na sinabi ni Zhao Gang, syempre.
Sa sandaling ito, biglang nakita ni Zhao Gang si Qin Yu na naglalakad mula sa labas. Sa sandaling nakita niya si Qin Yu, ang ekspresyon ni Zhao Gang ay biglang naging malamig. Bakit siya nandito? Ang mga mata ni Suyan ay kumislap sa pagkasuklem. Bahagyang humirit si Zhao Gang at dinala si Suyan patungo sa Qin Yu. Qin Yu, gusto mo ring lumahok sa business deal na ito? Panunuyan na sabi ni Zhao Gang. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at sinabing may walang pakialam ng ngiti. Oo, ngumisi si Zhao Gang habang sinabi niya, Qin Yu, sa tingin mo ba ay makakasali ka sa negosyong ito dahil lang malapit ka kay Lei Hu? Sabihin ko sa'yo, imposible. Ang negosyong ito ay inayos ni President Shen. Si President Shen ang tumatawag. Sa puntong ito, binago ni Zhao Gang ang paksa at may pagmamalaki na sinabi, pero iba ko. Sinamantala ko na ang pagkakataong makalapit kay President Shen. Honey, nakakabilib ka. Agad na sumigaw si Suyan sa pambobola. Pagkatapos, pinalaki ni Suyan si Qin Yu at sinabing panunuya. Kaya sinabi ko na ang ganitong uri ng kakayahan ay likas. Ang isang walang kabuluhan ay walang iba kundi isang walang kabuluhan. Kahit na magalit ka sa pamilya yan, wala ka pa ring kwenta. Sinulyapan sila ni Qin Yu at malamig na sinabi, idiot. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Qin Yu sa venue kasama si Yao Qing. DMN it. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Galit na sabi ni Suyan. Ngumuso si Zhao Gang habang sinasabi, okay lang. Hindi siya magtatagal sa kanyang mataas na kabayo. Pagkatapos, sinabi ni Zhao Gang kay Shen Yun ang tungkol sa pagdating ni Qin Yu. Hindi napigilan ni Shen Yun na matawa pagkatapos marinig ito. Paano makukuha ng isang walang kabuluhang tulad niya ang ganitong uri ng negosyo? Anong biro? Oo, iniisip ko rin. Sigaw din ni Zhao Gang. Karamihan sa mga negosyante ay nakapalibot kay Shen Yun. Alam nilang lahat ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Qin Yu at ng pamilya Shen, kaya walang gustong lumapit kay Qin Yu. President Shen, kapag nagdala ka ng malaking pera, huwag mo kaming kalimutan. Tama iyan, President Shen, bigyan mo lang kami ng pagkakataong ahente sa unang antas. Pagdating ng oras, ang aming pabrika ay maaaring OEM para sa iyong kumpanya. Si Shen Yun, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ni Qin Yu, kumilos na parang walang narinig. Iniisip ang kanyang anak na si Shen Tian, na nakarati pa rin sa kama, hiniling ni Shen Yun na mapunit niya si Qin Yu. May sumunod sa mga tingin ni Shen Yun at tumingin, pagkatapos ay namulat siya. Hindi ko inaasahan na darating din si Qin Yu. Isang negosyante ang sadyang sumigaw at saka naglakad patungo sa direksyon ni Qin Yu. Ang negosyanteng ito ay tinawag na Sun Peng. Siya ang pinuno ng pabrika ng pagpoproseso ng mga halamang gamot sa Jiangcheng. Gayunpaman, sa Jiangcheng, si Sun Peng ay hindi isang malaking shot. Hindi man lang siya kwalipikadong dumalo sa piging ng pamilya yan. Kung sinamantala nila ang pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Shen sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng pagkakataon ng pamilyang Sun na maging isa sa mga nakatataas na pamilya sa Jiangcheng. Upang makakuha ng pabor kay Shen Yun, nagkusa si Sun Peng na pumunta sa Qin Yu. Mr. Qin, bakit ka nandito? Nagkunwaring nag-aalala si Sun Peng at nagtanong. Sinulyapan siya ni Qin Yu at sinabing, kilala ba kita? Ngumiti si Sun Peng at sinabi, hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. Isa kang sikat na figure sa Jiangcheng. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang number 1 scoundrel sa Jiangcheng? Pagkatapos sabihin iyon, humagalpak ng tawa si Sun Peng. Hindi nagalit si Qin Yu. Tumingin lang siya kay Sun Peng at nginisyan habang sinasabi, sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng pagpapasaya sa pamilya Shen, kwalipikado kang lumahok sa negosyo ng soul nourishment pill? Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin guys. I hope po nag-enjoy po kayo sa ating bagong kabanata. At abangan nyo na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. I hope po i-share nyo po at i-like yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Alright guys, ito po si DJ Maki 101.1 Team Power Flowers. Thank you so much mga Lodis. I hope po i-bless kayo this day at mag-iingat po kayo. Bye-bye!